Okay. So, sino kaya magwawagi? Pauna na naman to. Para sa ating mga junglers. Nandun ulit si Kiboy sa kanyang usual rotation with Khalid. Of course, Joy really wants to rush that level, the purple buff right away para straight to the, after nung minicamp, straight to the fight ka na. Pero sa ngayon, I would say, interesting yung path na ginagawa dito ni Kyle TZ as well. Kasi he also has to be careful. Si Boy kasi, ayan o, kita mo naman, abante agad. Ayan And with that bouncing ball, napigilan naman ang pag-abante dito ng Onyx Esports. Tatlo yung napa-bouncy niya dun. Oo nga, pero medyo maingat na rin yung Team Falcons. Parang hindi na nila pinilit. So, kailangan maabot dito yung minion. Okay, dinedelay ni Sans si Sifyu. Sa kanya laning umutika na. So, Oy, umuwi na grabe dito naman. si Sifyu. Isang minion ata yung hindi niya nakuha. So, crucial yung for mid lane. Tapos si Ogun na yung kumuha ng iba. Ayun na! Denial here, Kyle TZ. Nakakita ng opening pero nagamit agad ang electrifying beats. Has to go back right now. Flap TZ here for the backup because in case kailangan pero hindi naman yata. And now they have to go back. And sabi mo nga, di ba, crucial yung na-miss ng mga minions kasi right now, magle-level 3 pa lang siya and getting ready to fight na yung Onyx Esports. Oh, guys, mapapansin nyo every time na early game, yun yung pinapansin natin kasi yun yung importante! Yan nga ba, importante dito, maganda position mo and yun ang hindi naisip dito ni Kiboy. Hindi na nakatakas dahil may tire, may ano siya eh, may ball. Oo, may bola-bola. umano siya eh. Bumola-bola siya doon. Oh. And because of that, medyo makakabal si Pew. Nag-level 4 na siya, di ba? Yung sinasabi natin napaka-importante. At nagamit na nga dito yung ulpag. So, ay! The collapse is real para dito sa Falcon. Pero ang problema din dito na wala din si Fuse, so that means it will take some time para makabawi to get control of the turtle objective. Grabe si Lutpi, medyo litpi. Litpi yung pasok niya doon. Oo. Siguro he was Nagulat din assuming... ako eh. Oh, nagulat din ako diba, wala siyang kasama. Even si Sans din yata at that time ay hindi pa prepared for a team fight. Ayan na. And we're back. Pero I guess yung mga ganong galaw, kailangan mo rin gawin. Parang yung, kahit yung kalaban nila, for sure, hindi na-expect na papasok siya. Alam mo yun, yung mindset niya. Yung mga bibiglain din niya, no? Oo, ba't lumalaban to? Level Kailangan lang maging maingat. So, siguro kung magsa-zone, konting ingat. Kalma lang. Oo, Yung, kalma. or kung magsa-zone, Calculated. yung means, makakatakas pa. Tama, calculated sa best term for that. Pero turn natin still up. Para din sa ating dalawang kupunan. Team Falcons lamang in terms of gold. Pero in terms of damage, maganda yung mga pokes na ginagawa dito ni Sans. Okay, sinisimulan. Sinisimulan yung pag-zone ni Ogwen. Lutpi and Kiboy is here. Kaya na nakaredy na rin. At ire-reset yung ating pagong. Grabe naman yung reseta nila dito sa pagong na to. And si Lutpi, nakipag-appear lang dito kay Ogwen. I think challenge niya to go for it. Tyrant's Rage is activated para dito kay Ogwen. Pero nakawasayaw malayo si Lutpi. Kyle TZ cleans it up with a kill. Pero looks like ubos na ang skills nila. Ayun na! Nice dodge na naman. And nice setup para dito sa Falcons. Saktong-sakto ang laban. And again, yung 5-man death ball dito ng Team Falcons, hindi kayang tapatan ng Onyx Esports. Oo, at saka dito for Lutpi, tumatakbo siya sa bush. Kaya hindi na-activate yung region niya. But anyway, Team Falcons talagang binaburst agad yung mga frontliners dito ng Onyx Esports. Kaya very effective yung kanilang team fight. At dahil dyan, makakuha pa nga sila ng pagong at lumulobo na yung kanilang kalamangan. Even yung lane ni Savero, all along we thought na makakaroon ng space kasi naiwan siya sa may bottom lane, di ba? Pero napwestuhan agad dito ni Few and even ni Super Marco para hindi maubos yung plates doon sa kanilang lane. Ito, ito yung lane na hindi mo expect na magkakapatayan sila. Wala yung Hilda talaga. tsaka yung yung Badang. I mean, malakas yung burst ng Badang, pero regen lang yan ng Hilda pag dumikit sa bush eh. Kaya ang problema dito ngayon ng Onyx Esports kasi I don't think they expected yung Kufra na to. Ang hirap labanan ng Kufra, lalo pag ikaw yung yung Khalid. Kasi yung Desert Tornado mo, tatlong galaw ka ng galaw, parang, dash ka ng dash. Parang sakit ng ulo ko, sakit ng ulo ko. Mautog ka lagi sa bola. Oh, ayan na. Diba, nakikita na natin na even Kyle TZ dito ay talaga nagpa-farm na sa area ng Onyx Esports. So slowly but surely, medyo nilalagyan nila dito ng ceiling yung jungle ni Kyrie and ay! Walang tinamaan! Patay ang germs! Kuya Kiboy goes down! And killing spree na ang Kyle TZ ng Team Falcons. And I think they can get more. Si Kyrie ngayon ang hinahanap. And madulas man
ang isang Suyo hindi din siya ganong katigas. Malambot na at low HP Skyry has to back out. Flap TZ on the hunt. And I think because of that, makakuha sila ng easy turret sa baba. Pero nakapatay si Sansa, napatay niya si Few. At hinahabol na dito ni Lutfi si Kyle TZ. Merong pader naman to save his TZ brother at pigilan ang ilang mga players ng Team Falcons. So 5-2 yung score natin. Rockhart, Nako. parang nararamdaman ko na may tendency humaba tong game na to Feeling ko din kasi as much as kontrolado si Kiboy ngayon, may hindi ka, nakafocus sa kanya si Ogwen. So yung backline, which is namely si Few, tsaka sila Super Marco, might be vulnerable. 'Di ba? So tingnan Ayaw natin nga. kung mangyayari yun. Kung mapupuntahan bigla ni Lutfi, no? Kay Lutfi tsaka kay Kiboy Nakasalalay. nakasalalay. So, ibig sabihin silang dalawang kailangan bigyan. Medyo lang. ng Team Tama Falcons naman. dito. Tama Pero ka dun. Kailangan pigilan sila ditong dalawa kasi if not, totoo yun, mahirapan dito si Super Marco. Yes. Mahirapan si Q. At magkatabi pa yun. Pag napunta ni Kiboy, pwedeng dumiretso lahat. So, kailangan maging maingat. Ang Team Kailangan Falcons din. maganda yung angulo. Yes, kailangan maging pang-matchad. covered lahat ng angles ng Tama. papasukan ni Lutfi. Ayan na, Lutfi and Flap TZ nagkakitaan. Ganon din naman ang ilang mga players nakabang si Owen. Nasa kaya yung players. Sino pumuntaan? Oy, with a long range, Tyrant range. Huling-huli si Kuya Sans. And ito na, lalaban sa loob ng fist break. Hindi sila makalayo, hindi sila makalapit. And kita mo naman si Lutfi na makababa ng HP. Wala ding way para makapasok and go for the red tree. And this time around, another turtle going over to Team Falcon. Ayun na, tapos naka-ready pa si Flap TZ doon sa may purple, oh. Nag-hunting pa ulit, hindi pa Purple sila tuloy. tapos. Oo, purple tuloy Purple. na sabi ko. Na-propel kasi dito ng Onyx Esports. But yeah, for Team Falcons dito, ayan na. Si Ayan na. Super Marco sa may top lane. The usual Super Marco, tahimik lang moments. Free farm lang. Para dito kay Super Marco. And nakita niyo yung nangyari kanina nung free farm Super Marco, napabilis, natapos ng napakabilis ang laro nila. Let's see if that's gonna happen here again. Pero this time, Nakatakas Flap pa! TZ nakatakas pa. Nabuhos na't lahat. Sila pa ngayon ang lugi. And that's 2 going down para sa Onyx Esports. Wala pang objective na kailangang gawin. Pero nakadalawang libreng kills ng Team Falcons dito. Sabi nga na isang philosopher, space lang, Perd. Space lang, Bear. Space Leopard, yun ang sabi ni Flap TZ doon. It's all part of the plan, guys. Kaya siya nag-flicker tsaka nagpabawas ng ganun kasi para dumating yung mga kakampi niya. At dahil dyan, dalawang napatay pa. Sinalo na niya yung masasakit Oo. Diba? So nagamit na lahat. Libreng-libre si Kyle. Libreng-libre si Super Marco na gumalaw. Sabi niya siguro, pre. Sige, ano ako dito. Papatama ako dito. Punta kayo dito. Ganun. Alam mo na yung comms yan. Ganyan ang comms niyan. Hindi si Super Marco yun. Oo, kasi Super Marco yun. Dot. That. Magpapakiramdaman na lang. But yeah, because of that 5K gold lead para dito sa Team Falcons. Sheesh. And we could see that 798 ang gold difference ni Super Marco versus kay Sabero na hindi na pa natin nakikita na na-activate Opo, hindi na talaga nakagalaw si Kuya Lutfi kahit na napaka-kunachi ng kanyang hero. And dahil doon, easy turret na naman para dito sa Team Falcons. Super Marco up on front, non-stop Rhapsody, not stop Rondos here. Para sa Sans? kanya, si Sans ngayon hinahabol dito Ayun na na! piece crack at piece break. Wala nang magawa ang Valentina ni Kuya Sans Grabe! dito. Super Marco with the finish para sa Falcons. Nagising na talaga ang natutulog na Falcon Tama. ng Team Falcons. Kaya napipilitan si Kyrie ngayon na mag-split push na lang. Pero yun na naman si Ogo nag-stretch. Stretching, hindi makalapit si Lutfi doon kasi takot na takot. And magiging problema na naman to para kay Lutfi dahil hindi siya makapasok sa backline ngayon. Ito yung sabi natin, covered lahat. Oh my goodness, Kyrie! Nakuha niya yung Lord. Okay, may sariling laban pala dun yung dalawa nating jungle. Pero hinahabol siya ngayon. Hinahanap siya ng mga kakampi. Ay! Nakatakas na nga. Madulas si Kyrie. Okay, not bad. Team Falcons, sinubukan nila mag-multitask kasi they were taking the turret on mid. And then sabi nila, siguro kaya na ni Kyle TZ yung Lord ng mag-isa. Ang hindi nila alam, grabe na pala yung position ni Kyrie dun. Oo nga, I think kung hindi nila babantayan si Kyrie, may tendency na yung damage niya ay sobrang tumaas. Kasi technically, mapafarm niya lahat Yung Torre, yung dami pang Torring nakatayo para sa Team Falcons. Oo. And yung Lord, syempre, may mga big minion waves yan. So, halos automatic magpupush yan para sa Onyx Esports. Kaya siguro nga ginawa na lang dito ng Team Falcons. Okay, sige. Salubungin na natin agad
yung Lord. Pero may information from Kiboy ha, Oo. na nandun yung dalawang players. Naku, parang delikado yata yung gustong gawin ni Kiboy or not. Hindi niya na itutuloy, tumitipi-tipi lang. Alam ngayon ng Onyx Esports na nasa mid na yung dalawang players ng Team Falcons. Magandang gamay na ginagawa dito ng Onyx Esports. Hindi sila nanalo sa straight-up team fight. They're getting advantages just because of information na nakuha nila sa positioning ni Lucky Boy and of course ni Lutfi. Ay, ayan. Si Kiboy kanina pa nandito, no? Kaya nga. Akala ko kanina tumipi out na May siya. para may plano eh. They're trying to, ano ba, it's a bait and switch. Oo. So kung ikaw yung Team Falcons, kaya teka lang, parang Hala! ginagawa ko sa mga galing yung mga kalaban! Apat na anggulo pinanggalingan dito ng Team Falcon. Super Mario sumasayaw pero hindi na nakaiwas. And dahil dito, mapapa-flicker na si Pew. And I think ubus yata ang mga Ay, teammates hindi! nila sa Ay, hindi! likod. Pero Flap TZ to the rescue. Kyle TZ buhay pa rin Sabero? naman. Dalawang TZ brothers na iiwan. They take out Sans as well. 2v4. They're still keeping up the pace. Zaman force for Sabero. And I think dahil doon, Flap TZ mabubuhay pa rin! Okay, sige, yung team fight damage. Kanina, but yeah, Nabawi. for Onyx Esports dito, maganda yung setup play nila. Pero kamunti ka na, yung TZ Brothers natin, kung nagkamali na ng pasok dito, yung Onyx Esports may tendency sana na naubos nila. Pero isa na masasabi natin after ng team fight na yun, hindi pa tapos ng laban for both. Kaya nga meron pa tayo napapanood ngayon. Tama, hindi pa talaga tapos. Ang ganda naman ng logic ni ate mo siyang Grabe naman. You're correct. Pero, hindi. Jokes aside, Team Falcons, kailangan nang bantayan kung saan manggagaling si Kiboy. Totoo yan. Kasi dahil dun sa sobrang tagal niya nakapwesto dun sa halos lalakaran ni Kyle TC ngayon, alam niya na pwede na i-sandwich play. So yung mga nakakatakot na potential Actually, for Onyx Esports. parang hilaga, kanluran, silangan, may sandwich dun. Kaya walang mapuntahan si Super Marco. Tas ang kamalas-malasan pa ni Super Marco, ang kasama niya pa nun si Few. So pare silang squishy at pare silang main damager ng Team Falcons. Buti na lang, yung mga suntok dito ni Flap TZ, tsaka yung pabola-bola dito ni Ogwen ay sumakto din. So makikita natin dito sa ating camera sa 4K CCTV na meron ng Lord. Yun. Survival. Ang kanyang susi. Biglang tumutol. Okay, nagulat din ako sa sound effects. And, wow. Oo nga, ayan. Ang bigla siya Ayan, tumutunog. ayan. Ba't gano'n parang voice activated Voice yung sound, yung in-game sound set? Ayos sila. Ang ganda nila. Okay, ayan na. Here we go. So far, hindi pa sila mababasa. Basta-basta. Fist break na gamit na Flap TZ. Again, it's really scary na maganda yung positioning ni Lutfi. Pero kaya namang sagutin ni Flap TZ eh. No? Ayun na naman. Uy, ayan na naman yung suntok pwesto lang. ni Kiboy. Nako po. Makakapasok ba si Off Kiboy? the back. Si Super Ay! Marco. Si Pew. No Ay, flicker Lord! needed. Kyle TZ with a Lord. Pero mapatay pa rin si Kyle TZ. Habulin yata dito ng Onyx Esports. Yung Ayan mga na. players ng Team Falcons. Ang galing din ang ginawa ng Team Falcons, Rockhard. Magaling. Nakita kasi na nagkikili si Kyrie sa may top lane. Oo. Kung nandun din sana si Kyrie, pwedeng agawin kasi nastan eh. Nastan si Kyle TZ. Maganda yung pasok ng ultimate. But, Team Falcons, alam nila kung paano makakapag-secure ng Lord. Oh, actually really clean. Kinabahan din ako dun sa stand na sinabi mo nga. I feel like that would have been, it looked Open- like an Onyx Esports Lord. Oo. Pero wala, talagang yung millisecond lang na opening. Kitang-kita pa natin yung isang guhit eh. Yun yung nagsalba dito sa Team Falcons. Pero sa ngayon, dahil doon, all they needed to do, wag lang mamatay, wag lang masilat. And ngayon, sila ngayon ang nasa opensiba. Okay, Lord. Dadaan sa may gitna. Hindi magsasabay-sabay minion wave pero sasamahan dito ng Team Falcons. 4 na players kasi nasa may baba. Ayun na naman si Kiboy. Parang lagi nalilikot si Kiboy pero nagamit na dito yung wings by wings. Ay, hindi. Feather airstrike. Ayan, Yep. wings by wings pala yung lipad. Tama. Medyo naliko yung Lord. Ayan. Ayan. Sabi niya, I'm back! Detour. May dash din siya, may dash. Nag-soul searching lang siya saglit Yes. sa may tawa. Gamo, yung maganda yung ginawa ni Lutfi Very Hinatak good pull. niya, yes. Very good pull from Lutfi. Napa-soul searching niya si Lord. And dahil doon, I think na mitigate yung push dito na gagawin sa ng Team Falcon Esports. Kaya hindi nga sabay-sabay yung minion wave. Oo, kaya hindi na nasira yung torre sa may gitna. Panalikot na naman. Uy, maganda yung pasok dito. Few with the feathered airstrike this time around. Medyo mas mahapde ang nagawang damage ng Team Falcon sa HP bars ng Onyx Esports. Pero, just like kanina, makaka-clear ng maganda ang Onyx Esports. Ang hirap talaga na Si pasukin Owen. natin mo Chantel. And Open goes in with that Tyrant's Revenge just to get the turret on mid. So okay na yun.
I think sapat na yun for now. Alam mo, Rockhart, parang feeling ko nagiging problema dito ng Onyx Esports. Hindi talaga, may item na si Savero. Oo. Pero hindi siya makapag-Zaman Force talaga freely. Kasi tinututukan siya ni Flap TZ. Tanda mo yung parang zinone niya dun sa may top kanina. Hirap na hirap si Savero na commending-kending. Si Kilua. Oo. Kasi yung Zaman Force, kailangan nandun ka pa rin sa gitna, di ba? Hindi na natagay siya ng pader. May pader sa gitna. So, paanong galaw gagawin niya doon, di ba? Oo. Kaya ang hirap magwala. Even though naka-farm nga, tama ka, naka-farm nga tong si Savero. Kasi 15 minutes na. So, technically, meron na siyang item. Regardless kung naiwan siya kanina, we're almost close to game equilibrium. So, ibig sabihin, may items na siya and all. Pero wait lang, atin na natin, bibigyan na agad si Lutfi! Gina G, lahat na ba to kay Lutfi? At na ba to si Kiboy? Try to go into the backline, pero napigilan din siya ng malala. Even with the immortality, dalawa ang babangga. Ay, dito. na naman sa Ogwin! Okay. 3-2 down para sa Onyx Esports. 3v5 ang magiging laban. I think this should be a relatively easy Lord. I don't think kailangan nilang tapusin right here, right now. Pero parang sabi nila, pwede nating i-go dito sa torre, sa taas. Parang ipipilit yata nila, no, na masira. Meron man silang 3 na minion, pero mabilis lahat ng yatang madedepensahan. Kasi ang nangyari to, ginagawa na rin ni Caltis yung pasisecure ng Lord. But yeah, definitely, ang naging problem nga talaga dito ng Onyx Esports is yung main damager nila, which is si Savero, pagdating sa late game, hindi pa rin talaga makapag-deal ng damage. Tapos, gusto siyang bigyan ng space, pero natutunan na ni Super Marco, even ni Caltizi and Few, lahat ng mga damage dealers ng Team Falcon. Yes. Si Kiboy and even Lutfi, kitang-kita natin yun Kaya prior this Lord take. Yung mga, paano ka gagalaw pag yung mga tangke mo natutunaw? Yes! Diba? So, ang hirap talaga ng buhay na ginagawa Ayun, dito oo. sa Esports right now. Si Few, nabibitaw na din lahat ng feathered airstrike, even forcing a flicker here. Parang Should be this is it parang this is it for Team Parang Falcons. this is pansit. I think they have to go. They want to go for the finish here. Kiboy lumilikod na naman, pero yung harap ang magiging problema dito, kaibigan. Zaman Force goes down. Si Ogwin ang sumasalo, pero somehow buhay pa rin naman siya. Si Kiboy nakakailang talaga, nasa likod lang, waiting to make a play. Nakakatakot actually yung positioning talaga ni Kiboy. Kasi lagi nasa likod. Kanina maganda din sana yung pasok ng ultimate niya. Kaso malayo nga, tsaka na-burst na si Lutfi. But definitely with the movements of Savero, alam mo nang gigigil na makasayaw. Kasi gusto niya nang i-burst si Ogwen dito. I'm just not really sure kung enough ba yung damage niya alone. Kasi yung ilang Zaman for Synchrofusion niya against Ogwen na parang hindi enough pagka sobrang tagal lang ang teamfight. Gusto mo as much as possible, makaburst ka na agad na makaburst. So, yup, 57 score natin. Full item, concentrated energy for Savero also para dito sa ating game. But definitely for Super Marco, ito na yung item na gusto na niya talagang tapusin yung laban. Kung pwede lang natin i-check yung stock nung Granger, better sana. Pero siguro mga around ano na to, 500, 600. Mga ganon, I think. Right now, ito na yung item lock ka na. Ito na yung maximum na damage na pwede magawa ng isang Granger. So I think they need to really start the team fights as soon as possible. Look for the opening kasi pag nakabawi pa sila Savero, pag nakabawi yung mga tangke, pag nakapag-itemize yung mga tangke dito ng Onyx Esports, it actually might be harder for them to finish the game. Oo, tsaka dito ka tricky yung damage ni Few, hero ni Few. Kasi even Lutfi na force na dito mag-build ng Athena Shield. Pero technically, pang sa kanya lang yung Athena Shield. Pang Farsa alone. Usually, iisipin mo is yung Radiant Armor because of Joy, tapos added na Magic Defense, but because of the burst that Few has, may Athena Shield. So, Di na eh. what we're saying is, sa sobrang taas ng burst potential ng Team Falcons, yung item stat mo sana na could cover 1 or 2 heroes, ang na-build lang niya is for 1. Gusto mo sana mag-anti-kiras as soon as possible na lang, ganun. Pero napa-atinas ka pa kasi hindi pwedeng hindi. Or else, -1 agad. Oo, kasi 1-3 si 1-3 si Few. Tapos wala pa talagang tagalikod. Oo, wala nga tagalikod Ito na talaga. Na talaga, Caltis is hero. Pero ito na, this is it guys, almost 20 minutes sa ating laban. Another Lord para sa ating dalawang kupunan na nalambot again yung mga players. Pero parang bait lang yata. It feels like a trap. Pero iba na naman yung pwesto ni Kiboy. Si Flop TZ nasa harap lang, bato lang ng bato. Yun ang nakakainis. Parang, walang pwede mag-burst sa kanya eh. Alam din ni Savero, alam ni Lutfi na wala tayong magagawa sa badang na to.
So we just need to get vision lang eh. Vision lang. Ano kaya yung kukuha Sa likod. dito na IMU? Okay na conceal? Kasi na-reveal si Kyrie. So is this now the time for Team Falcons to start the Lord? Ay, hindi pa din. Parang hindi pa rin nga yata. Pero walang conceal yung walang conceal, di ba? Yung Laking Onyx bagay nun. Esports. Yes. Kiboy already used the conceal. So I think, kung gagawa ka ng play, it will have to be straight Ayun, in your sakit. face. And, Kiboy has the vision. Masakit naman yung damage ng Falcons Ako, dalawa dito. yan, dalawang hero yung Walang may vision. nababurst. Okay, na-reset yung Lord. Kalmado muna tayo lahat, pati sa mga nasa comment section dahil lilipad yata or tatalon si Open anytime. Din nasa-stretch lang. Napatira si Luffy at yung Lord kalahati na yung buhay. Ayan na, pumapader na. And kita mo naman ang target nila. Si Savero talaga. Ay! Here comes Sans. Here comes Kyrie. From the back, Lutfi goes down. At parang itutuloy pa yata, meron kung sila habulin ng mga players dito ng Team Falcons. Ang players ng Onyx Esports. Meron pang pasok dito kay Kyle DC. Pero yun nga lang si Kyrie, alis muna sila. Okay, ang kapal na minion wave na ng Team Falcons. Naku po, ang dami na kasi talaga minions. Bukas na ang base dito ng Onyx Esports. Hindi din pwedeng hindi sagutin, Ate So, Chantel. feeling ko this is it for Team Falcons. May bit-bit silang Lord. Walang mabilis na pang clear yung Onyx Esports. Oo. Masasakit yung mga minion at masakit ang Team Falcons alone. All in na to. All in, can we go? And they're trying to dive in as much as possible. Uy, napress Sans Q. is down, Q is down as well. Or this Ah, time yun around, na, I think yun na. buhay na dinaan na lang sa Ay! ulan dito ng Team Falcons.